sa PH update, laging nagtatanong, PH, nasa na ba yung yung programa nitong si Attorney Ferdy na Yes Yes Show Topacio? Eto na ho yun mga kababayan, huwag nyo na hong hanapin dahil nagbabalik na ho ang napakalupit na programa nitong si Attorney Ferdy Topacio. Palakpakan ho natin, ha? Isang like at isang subscribe, masina ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago lahat ng yan, naku, Pastor sa umaga, may side chick sa hapon. Pambihira naman yan, Senator Joel Villanueva. Yan ang nga ba problema? Maglalabasan talaga kabulukan mo dahil dyan sa ginawa mong kahudasan na yan sa mga kasama mo sa Senado. Ito, kumbaga, balik tanaw lang naman ho ito. Normal naman to sa politika, di ba? Pagka linabas mo yung mga kalokohan mo, talaga maglalabasan din yung mga bantot mo. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. May bagong bala ang netizens kay Senador Joel Grabe naman yan. Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick na may kapatid daw na kontratista. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ayan nyo. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng Wala, galit na sa'yo. Pati mga kababayan mo sa Bulacan, pinagmumura ka na araw-araw. Wala akong makita sa comment dyan sa Facebook mo, kundi puro mura na lang eh. Kaya, sinasabi ko sa'yo, Joel Villanueva, pagpatuloy mo yung mga kalokohan, wala na, wasak na political career mo, Brad. Ako rin sinasabi sa'yo, wasak na political career mo. Sige, tingnan natin kung mananalo ka pa. Takbo ka sa 2020. Tapos na ba to? Tapos na ba termino nito si Joel? Ha? Hindi, kung di pa naman tapos, takbo ka. Congressman siguro, oo, kasi ano lang yan eh. Yung mga side chick mo lang. Mga taga-Bulacan, boboto ka sigurado. Ika nga, Villanueva yan eh. GIL yan, di ba? Pero dami na ho talaga nag-aalisan sa GIL. Yung iba, yung mga musician nila nag-aalisan na. Kaya kasi nag-iintindihan nga nila nangyayari sa ating bayan. At yung ginawang kahudasan nitong si Joel Villanueva. fake news. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Yan. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Basta na lang po sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal In fairness sa sobrang galing mo, wala na sisirain sa'yo, pambihira, ikaw sarili mo, nag-distract ka. Sa pag-ayon mo sa mga siraulo, magnanakaw at bangag, o yan ang kinahinatnad mo ngayon, Brad. na buhay naman ni Tess Daman, nakatutok ang spotlight Wala, fail. Fail ang ating test daman. Pa-test daman ka pa. Tinest ka namin. Anong nangyari? ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Pero ang nakakuha ng Angelica atensyon Corporal. ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung iso-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone, katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Ganda naman. Ayon sa caption sa post, Pambira naman to si Angelica Corporal. Ang ganda naman pala. Paldo. Ay, bawal yan. Kung sakali man hindi maganda yan. Balita, hindi maganda tong ganito. Ang ganda naman pala ni Angelica Corporal. Oh. Ibang klase ka si Joel sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging Brad, hindi akin galing yan Billionaire News Channel yan Baka kala mo pinipig news kita. Oh. Malinaw Mahirap na. Kasi pag napapasama siya mga adik at magnanakaw, maleta boys, nagiging balat si boy siya mga yan, nang kakaso yan. Lakambini ng Bulacan. Naku, Lakambini. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user,
Nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Grabe Hindi naman. lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ng komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay Ba't mo binura? Yan ang problema eh. Parang, ganyan o galing yung Joel Villanueva. Parang yung ginawa niya kay Senator Jingo Estrada. Oo, sabayan na to. Sige, talagang ano na, balagbag na to. Wala na makakapigil sa atin. Magkakaalaman na tayo. Ayun. Nung tinakot na siya, nakulong si Sen Jinggoy. Ayun. Sumama sa mga adik, magnanakaw, mahilig sa maleta. unga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at may mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products and services. Bukas ang Bilyonaryo News Channel at Abante para sa panig ni Angelica Corporal. Ngayon, pambihira, paldo si Angelica Corporal. Next. Grabe, viral ka, Sen Joel. Brother Joel, ibang klase ka. You want more? I'll give you more! Online games, live streams, events, pelikula, pati reels na Ibang klase ka. Ngayon, naglalabasan na. Ito talaga, ang tunay na kulay ni Joel Villanueva. Panoorin ho natin. Hindi kayang bilinang salapin Yan. ang ating prinsipyo Nako. na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Nako, inaloko na. Problema, pinaglingkuran mo lang sarili mo. Diba? Hindi mo pinaglilingkuran ng bayan, Brad. Yung patayo-tayo mo sa Senado, pero gagawa niyan. Ang kailangan namin ngayon, yung tatayo, yung tunay na pagtayo sa bayan ng Pilipino, hindi yung Mr. President, hindi gano'n, Mr. President, hindi gano'n, nalang kwenta yun. Yung pagtayo, trabaho na yon. Pagiging majority leader, yung kakaputak mo doon, trabaho na yon para sa'yo, paglilingkod ng sambayan. Hindi, walang kwenta yun. Ang hinahanap namin paglilingkod, yung paglilingkod na mayroong prinsipyo at paninindigan, Joel. Tayong flood control. Yung kilala kong Joel, buti pa yung cool na cool yun, nakakatawa si Joel. Si Malupiton. Itong Joel na to, walang kwenta. Di na nga nakakatawa, nakakabuisit pa. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Yan. Sino Wala ulit-ulitin mo. Baka sakali, sarili mo, mapapaniwala mo. Tuloy-tuloy mo lang yan. Diba? Wag ka titigil. Dapat minamayat-maya mo yun sa sarili mo na, hindi ako mangnanakaw. Ako yan, ganito yan, ganun yan. Diba? Mayat-maya dapat. Okay? Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Yan. Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Hindi kaya. Eto, punta na ho tayo kay Yes Yes Show. Yes Yes Show. Dito kay Yes Yes Show. Topacio, na-miss ko ho ito sa totoo lang. Pinapanood doon natin yan sa kasi yung istasyon na yan. Malupit yung istasyon na yan eh. Tinanggal si Atty. Ferdy Topacio para namang kawalan kayo kay Atty. Ferdy, di ba? Hindi yan wala kayong bilang. Ito yung ito yung teka lang hanapin ko. O yun, DZXL News. Dati nandito si Atty. Ferdy ngayon wala na siya dito. Mas okay. At least, di ba? Dito sa bagong tahanan ni Yes Yes Topacio, talagang makakapag all out siya. Okay?
Si Miss Juvie de Guzman, man. Nakakatawa lang yan. Talaga naman. Oh, di ba? At live na live po tayo ngayon sa DCAR SMNI Radio YouTube at Yes, Facebook. So Grabe. join us. Wag niyo lang, come, let us join us. Sabi nga ni Jojo Alihar. Ayos yun. At Ayan. kita nyo ha, birthday lang ni Birthday Victor. lang. Dahil birthday ni Victor ay nag-special session ang Senado. O, di Yun ba? pala yun. Kasi magiging 13 na sila. Kasi tumawid na ng bakod si Senator Joel Villanueva. At alam niyo po, baka akala nila ito ay tagumpay ng Senado o Ayan. ng bloke ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayan. Ay ito po ay yung nangyayari rito ay isang madilim na araw para sa kasarinlan o independence ng ating Senado. Aray ko. Alright. Kasi, unang-una, bakit pinatawag tong special session na to? Huwag na tayong maglokohan pa rito, Mr. President. When I say Mr. President Marcos Jr. Pinatawag nyo rito kasi gusto nyong kontrolin ang Senado. Yo. Pinatawag nyo to kasi para mawala yung gulos sapagkat na-pressure nyo na si Senator Joel Villanueva na lumipat sa bakod ng grupo ni Gatchalian. Si Joel Villanueva, hindi man nating matawag siya ng senador eh. Di ba? Hindi na gawain na senador yung ginawa niya na yun ng matinong senador. Di ba? Oh. At paano nyo na pressure sapagkat may mga kaso po na nakaamba laban kay Joel Villanueva mula sa tuta ninyong ombudsman. Huwag na tayo maglokohan pa. Yan lang po yan eh. Ha? Huwag nyo nang insultuhin ang aming talino, ang talino ng mga Pilipino. Alam po namin kung ano pong nangyari dyan. Sinampulan nyo si Jinggoy, nakulong, at sinabi nyo kay Joel Villanueva, pag hindi ka lumipat, pag nagmatigas ka dyan, ay yan din ang sasapiti ninyo. Ayun. Ang kaso nyo, mas madaling takutin si Joel Villanueva, tumawid. Okay, that's number one. Wasak na po ang kasarinlan ng Senado. Klarong-klaro po sa sinabi ni Senator Gatchalian. Kaya sila mag-special session kasi gusto ng Malacanang na maayos yung gulo. Gusto ng Malacanang. Kailan ba dapat sumunod ang Senado sa kagustuhan ng Malacanang? Hindi ba ang Senado ay bahagi ng lehislatura? Dalawang chambers ang legislature, the upper house, or the chamber of the Senate, and the House of Representatives, o lower house. Lower house, yes. Oo. Although ayaw nilang sabihin lower house kasi para daw sila ay parang inferior, di ba? Parang mas mahina daw sila sa mga senador. So, House of Representatives, okay, sige. May mga mas magagaling din naman na mga tao sa House na mas magagaling sa ilang senador, papatas lang naman sila. Pero ngunit, pagka sinabi mong gagawin natin to kasi gusto ng Pangulo na maayos na yung gulo dyan, sumusunod na kayo sa Pangulo. Sira na po yung independence ng ating Senado. Pinakikita nyo na kayo ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng Malacanang. Okay, number 3 puntos. Bakit kailangang tumawag ng special session at kumuha ng isa, mam-pressure ng isang senador para kayo maging 13? That is an explicit admission na yung 12 ay hindi sapat para gawin yung ginawa ninyo. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi quorum. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi majority. Hindi po majority ng 24 ang 12, ang majority ng 24 ay 13. Yan ay pag-amin na malabo. Senator Gatchalian, ang iyong pagdepende o pag-rely sa Avellino versus Cuenco. At bakit po hindi talagang matibay? Sapagkat, alam nyo, hindi nyo nang sasabihin. Yan ang fault minsan. Hindi ko naman sinasabing
ninoloko tayo ni Win Gatchalian. Let's give him the benefit of the doubt. Alam niyo, may history kami niyang si Win. Kaibigan ko po yan. 2 beses lumaban yan. Talagang kinampanya ko yan sapagkat kaibigan ko ang tatay niyan. Pero wala akong hininging kapalit, kahit pera, kahit pabor, ni isang beses. Alam niyo yan, Senator Gatchalian, never